Wala sa kung kinsa siya, mo nang napasidunggan siya, nahimaya siya. Pero kung wala kayo nato na ilan ng Diyos, mo nang sayang nga gamay na po ng atong pagpahatag sa himaya nito kaniya. By the way, ikaw ug ako makahatag ng taghimaya, no? I mean, mag-graduate ang glory ni Lord pinagi sa atong life, but then kung unsa ra pod kita, dili man ta makahatag og dakong himaya sa Dios kung wala po nato dawata si Jesus sa atong kinabuhi. By the way, ang responsibility, kuwan lang siya, kumbaga, kanang kauban lang siya sa relasyon. There's kalibutan, dagan kayo yung gusto nga makikrelasyon, pero dili gusto responsibilidad. O diba, muna kita na ito pero no, napabuntisan, bibiyaan, o wa pa sa panahon, o nag-una-una, niya dili gusto responsibilidad. Dahil nga ang mga tao, so dapat medyo hindi lang tayo careful, wise din tayo. Kay usahay, bisan mismo kapwa ni mo mananampalataya, wala kay balong, na-deceive na dahil sa siyawa. O dagan siyang mga lakang nga buhaton, para lang yun siyang personal nga gusto o katumanan sa iyang pangandoy, pero dili na himayan sa Ginoo. Muna nga, ang Biblia, kanunay ng pahinumdom, in whatsoever we do, we should do it for the glory of God. Kung imong gilimbungan si sister, si brother, are you doing that for the glory of God? Kung wala na nimo bata sa himaya sa Dios, dili. Mahimaya ba dahil ang Ginoo kung limbungan nimo sa ilaron nimo siya o mag-take advantage ka sa iya? Dili man mahimaya ang Dios, so dili na nimo buhaton. Kung mo na nasabtan. Now remember, kung ang Dios mahimaya siya sumala sa kung kinsa siya, dapat mailahan pag yun nato the more ang Dios. Aron nga, the more nato nga mapadayag ang iyang himaya, inaagi sa atong kinabuhi. Basahan sa nato kining nakasulat. So Psalms chapter 96 verse 7 and 8. Psalms 96 verse 7 and 8 up to 9 kung pwede ba. Ito sabi niya, ascribe to the Lord, O families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Sa King James translation, the word ascribe is give. So kung i-ascribe nimo, meaning imong i-attribute, imong i-credit, ihatag. Oh. So, 3 times kaya ibalik-balik sa duha ka bersikulo, 7 and 8, ascribe, katulo. Or sa King James, give, katulo po, gibalik. So, wala pasabot nga kita, nga mga tao, didasig sa Dios, didasig sa iyang pulong, tinagis sa salmista, na dapat i-ascribe nato, ihatag nato ang himaya sa Ginoo. Mga ganin na, every time nga natin nga himo, tapos murang idayig ka, many times maingon man ta na glory to God. Careful tayo kita nga atong ibalik sa Dios ang himaya. Kaya nasayod man kita nga mo ka na ang katuyuan, ikalipay niya. Ug mo na yung purpose nga nang gihimo kita. One time dito sa Acts chapter 12, kung imong basahon si King Herodes, nagdiskurso siya, niya gipasidunggan sa maayo sa mga tao, and in fact, murang gihimo siya nga Dios. Pero wala ni gihatag ni Herodes ang himaya sa Ginoo. Sabi niyo sa inyo tabo, giulod siya og namatay. So buhi pa lang siya, giulod na hangtod nga namatay. So kita po ng mga Christians, daghan kayo gihatag ang Ginoo sa ato ang mga kayuhan o mga blessings. Ang purpose ana aron makahatag tag himaya. Pero if ever nga ang mga blessings sa Ginoo na mo na napugong o nagbabag aron nga dili ta makahimaya, mo na yung pinakadelikado. Ang uban, gwapa kaayo, matod pa nila, mas gwapa sila kaysa uban, pero wala man nahimong panalangin na ilang gwapa, nahimong maninong tunglo sa kadaghanan. Ang uban, gwapo daw sila, sumala sa gingon nila, sa ilang description sa ilang kugalingon, pero ang ilang kagwapo, nakahatag o kadaot sa katilingban. Ang ilang ka-bright, ang ilang pagka-taas o posisyon sa society, nakahatag o dili tama nga pangunahuna sa mga tao kung nakahatag og dili maayo nga eksperyensya sa mga katawhan. So, my brothers and sisters in the Lord, personal ang paghatag o himaya. Although simbahan kita as one body of Christ, pero kada isa sa ato now. Pero saan man nagsugod ang relasyon? Kasi ang responsibilidad kaakibat or kauban sa relasyon, kung na kayo relasyon. Ang atong relasyon sa Ginoo na restore through Jesus Christ by redemption.
So, unsa man ang atong relasyon karon? Kita mga anak sa Dios, siya ang atong lagitnong amahan. Pinakasuod nga relasyon. Daghan makayo ang ngalan nato sa Biblia, gitawag kita katawan sa Dios, mga alagad sa Dios, mga magtutuo, mga disipulo. Pero isa sa gibutang sa Biblia nga ang Dios mismo ang nagtawag sa ato sa ganito, 1 John 3:1, behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called His children. Siya na mismo, tinawag niya tayong mga anak, so dili na lang magtata magpaulaw-ulaw, magpaukon-ukon, kay siya naman gani mismo nga ang Diyos, kung nakita niya na totoong sumampalataya ka na sa anak niya, naniniwala ka na nagsisi ka na sa kasalanan mo, inako ka na ng anak. So, bakit hindi mo siya akuin, tratuhin na yung dakilang Ama sa langit, nga ikaw mismo, iyan ang itawag na iyang anak. So, kung iyan ang ihimo sa imo, ginatudluan ka niya na dapat magbarog ka, magkinabuhi ka bilang anak sa Diyos. Dili ka magkinabuhi bilang anak lang sa imong tawhanong inahan o amahan. Kaya kung magkinabuhi ka lang bilang usa ka tawo, anak sa imong mama o papa, dili ka makahatag og himaya sa Dios. Unya, musugot lang ka nga daog-daugon ka sa yawa. Bisag nakahibalo na ka nga anak ka sa Dios. Bisag nakahibalo na ka nga gitagaan ka katungod sa Dios. Sa atong panahon karon, grabe na kayo ang wickedness. Grabe na evident na kayo ang paglihok sa enemies. Ang mga daotang espiritu, nagkisaw na sila maayo. Katawan sa Dios, unsa man ang inyong hunahuna? Kamu ba mga katawhan nga dekorasyon lang sa kalibutan? O isipon nato nga kita mga anak sa Dios o atong gamiton ang otoridad nga gihatag sa Dios kanato bilang iyang mga anak? So paano man ta karon kung kita may relasyon na sa Dios kay iya kitang mga anak, dapat ay personal nga responsibilidad aron natagan siya sa himaya. Hatagan nato ang Dios sa iyang himaya. You remember the word kanina. So verse 8, ingon sa diri, ascribe to the Lord the glory due His name. Pag i-describe mo, mabitang daghang kisang ngalan sa Biblia, descriptive names niya katong El Shaddai, God is Almighty, the Lord is our healer, Jehovah Rapha, etc. Dami-daming pangalan, description. Diba? Tungod kay kung mailan mo ang Diyos sa iyong pagkasiya, mahatag nimo ang himaya niya, pinaagi sa imong kinabuhi. So, paano nato mahatagan o himaya ang Diyos personally? Personal, ibig sabihin, bawat isa, kailangan magtinguha ka, mag-desire ka, magdesisyon ka, na ikaw ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. One is, of course, maraming paraan, pero ilan ang magitin natin dahil naman kukulangin tayo ng oras. One is, you and me, we should glorify God by worshiping Him. Glorify God by worshiping Him. Anong nakasulat sa Psalms chapter, kanina, about worship pa rin yung binasa natin, pero Psalms chapter 34, tignan lang po natin sandali, verse 3, Psalms 34 verse 3 sa inyong mga Biblia, anong nakasulat? Sabi niya dito, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Pinapakita dito na dalawa. With me means personal, pero together means corporate. So ang pagsimba nato sa Ginoo, personal, individual, corporate, or public. Meaning, in the moment na pumarito ka, dahil gusto mong makasama ang mga kapatiran, hindi po ibig sabihin dahil malakas silang umawit or di kaya may mga ginagawa sila na nagpapakita na pinupuri nila ang Diyos, niluluwalhati nila ang Diyos, ay exempted ka na. Kasi kung mayroon ka nga corporate ang pagsimba, still that is yung bawat isa, individually, personally, nagasimba. Kaya paano na lang kung sila lang ang magsimba, di wala, para sa ato ang ideya ng corporate, wala kasi hindi ka man nag-cooperate. Kung paano ang imong papel nga dapat gampanan sa corporate worship, imong buhaton. Wala nagpasabot kay si brother kung sumukanta, dili na lang kamukanta. Wala nagpasabot kay nagpalakpak siya o dili ka ganang magpalakpak, wala ka nagsimba. Pero express nimo ang imong worship to the Lord in a way nga nakita niya na sincere ka sa imong kasing-kasing. Of course, alam naman natin na when it comes to worshiping the Lord or yung papuri sa Diyos, bunga ng nguso, pero kailangan mula din yan sa puso. Sabi ng
Hebrews chapter 13, verse 15, kung titingnan lang po natin sandali ang ating mga Biblia. Ito yung sinabi niya sa verse 15 ng Hebrews chapter 13. Ang sabi niya dito, basahin natin, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. So through Jesus, continually offer. Okay? I-offer na to ang atong mga pagdayo. Kunya, kanang maong mga pagdayo, kung sa na siya, bunga, gikan sa atong mga ngabil, sa atong bibig. Pero kana nga mga pagdayo, gikan na siya sa kasing-kasing, kay kung dili, wala man na siya kahimot sa Dios. So, mga kaigsunan, diha sa Ginoo, if you believe that God is great, kasi naniniwala naman tayo, tawag na sa atin, believers, Christians, naging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya. Pag sinabi mo great, meaning naniniwala ka na ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Naniniwala ka na ang Diyos na ito ay hindi siya nagbabago. Ano mang mga prinsipyo niya, ano mang mga pangako niya, ano mang mga saad niya sa una, mga gitudlo niya sa una, kung sa itong tama sa una, kung sa itong mali sa una, the same karon mo gyapon. Siya mismo wala siya nag-usap. The same God siya. Kasi nakasulat sa Biblia, He is unchanging. Tapos itong great God ay ano siya? Great, ano pa siya? All-knowing siya. Alam niya lahat. Makapangyarihan siya sa lahat. Presensya niya kahit saan magpunta ka, nandoon din siya. Great God, alam mo yan. And then kung do you believe that God is a good God, kung naniniwala ka na siya ay mabuting Diyos, na ang kanyang pag-ibig ay grabe, di ba? Hindi pa man natin siya kilala noon, ay inibig niya na tayo. Wala pa nga ang sanlibutan, nakadesisyon na siya na ibigin niya tayo. Tapos, wala pa tayong nagawa kahit anumang kabutihan. Jesus Christ, na-demonstrate na ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan niya, at si Jesus mismo namatay para sa ating mga kasalanan. Great ang kanyang pag-ibig dahil ang scope ng kanyang pag-ibig ay hindi limited para sa iyo at sa akin. Para sa mga baptist lang. Ang sabi ng Biblia, for God so loved the world. At ang Diyos na ito ay gracious, kaya many times kahit hindi tayo karapat-dapat, nagtanggap tayo ng mga biyaya mula sa Kanya dahil He is a gracious God. Ang Diyos na ito ay merciful, na kahit karapat-dapat tayong silutan sa punishment dahil sa ating mga failures, sa ating mga kasalanan, tungod usahay sa iyang kaluoy, kay nagtakiluoy po ka, gikaluyan ka niya, yung withhold ang iyang silot, alam kanimo o ganako. Kung nasayon kita nga kini nga Dios, righteous siya, o never siya maghimo, o bisan unsa, o magplano, o daputan, aron nga ikaw makahimo, o moabot sa imong destruction. Nasayod po kita nga kini nga Dios, justisya nga kung dili ka mutuo, bisan tinuon ang iyang kindness siya nang ipadama sa imo, gikaluyan ka na, gigrasyahan ka na, i-apply niya ang justisya sa iyong tinuon. That's fairness. Kung anong ginawa mong kasalanan, yan ang punishment, parusa. That's justice. Kung may ginawa kang kabutihan, bibigyan ka ng reward ayon sa nagawa mo, that is justice. Pero alam din natin, na itong Diyos na ito, nagpapatawad siya ng kasalanan sa lahat ng nagsisisi. So my brothers and sisters, kung alam din natin, nakilala natin itong Diyos na ito, kasi sabi niya, glory, give to the Lord, the glory due His name. Kung kilala mo ang Diyos na ito, dili ka muundang o sige, dahil sa Ginoo. Dili ka muundang, patuloy kang magpapasalamat sa Kanya. Patuloy mo siyang purihin. Patuloy mo siyang sambahin. Patuloy mo siyang paglingkuran. Kasi ang Diyos na ito ay nakilala mo ng personal sa puso. Kaya may reklamo ang Diyos sa mga tao na nakikilala na sa Kanya, ngunit hindi siya binigyan ng kaluwalhatian ayon sa kanilang pagkakilala. Found in Romans chapter 1 verse 21 to 23. Ano bang sinasabi ng Diyos dito sa Romans chapter 1 verse 21 up to 23? Sabi niya, for though they knew God, di ba? Alam natin, kilala natin siya. Sumaring isa tayo sa mga sinasabi dito.
Pero maaaring mga tao din ito na knowledge lang ang pagkakilala nila sa Diyos. Sabi niya, because although they knew God, they did not glorify Him as God. Ibig sabihin, nakilala na nila ang Diyos, pero hindi nila siya binigyan ng kaluwalhatian o pinuri, pinapasalamatan. Sabi niya dito, nor were thankful but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Pagdating ng 22, although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for the images made to look like mortal man, birds, animals, and reptiles. Minsan, ganyan din tayo. Maring hindi talaga katulad nitong nakadescribe sa Romans 1:21 to 23, pero may mga times sa ating buhay na ang akala natin, kilala na natin ang Diyos. Of course, marami pa ang mga kaalaman na hindi natin siya lubusan na nakilala. Pero sa mga na-reveal niya na kung sino siya, dapat doon niluluwalhati mo siya. Ginatagan mo siya dungog according sa iyang i-reveal kung kinsa siya sa iyong kinabuhi. Pero sometimes hindi natin ginawa. Hindi natin siya pinasalamatan ng katulad ng bilang Diyos na nagbigay ng lahat ng bagay. Siya ang tag-iya sa tanang butang, siya ang creator sa tanang butang, siya ang naghatag sa tanang butang, siya ang source sa tanang butang. Pero sometimes, nagkulang tayo sa pag-acknowledge o pag-recognize sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Actually, ang Thanksgiving hindi lang siya isang panahon o okasyon. Dapat ito ay ginagawa palagi sa ating buhay. Dapat na-develop na sa atong kinabuhi ang gratitude attitude. Nga dili na kita mga ingrato o ingrata tubangan sa Ginoo. Na from time to time, ma-remember mo na siya ang may-ari ng buhay. Na siya nagbigay ng lahat ng bagay na ginagamit mo. Maganda yan. Kasi kung na-practice mo, dili ka boastful kahit sino ka pa, ano ka pa, at kung ano naman ang mga nandyan sa'yo, hindi ka pa rin magyabang kasi kaya bala ka, ang tanan gikan sa Diyos. Kung piniyalan ka lang niya sa tanang abilidad, sa tanang bahante, sa tanang kaalaman, sa tanang nabutag na sa piniyal lang. O dagang ganin ng gipiyal sa imo, itsuon, dako po ka responsibilidad. O dako po ka accountability before God. So hindi ka dapat magyabang. Kung magyabang ka man, ipagyabang mo, panghambog ni mo ang Ginoo kung may naghatag sa iyo sa tanang butang. So, tuloy po natin. Now, nakita nato diri, karon kung nakailala ka sa Dios, dili ba nimo ihatag sa iya mga pasalamat and then you will keep on thanking God? Dili ba nimo ihatag sa Dios ang mga pagkain and you will keep on praising God? Dili ba nimo siya padayon nga simbahon? Dili ba nimo siya padayon nga alagaron regardless sa desisyon sa uban? Di ba, ang katotohanan, alam natin na tayo ay pupunta ng langit. At gusto-gusto natin yan. Pag na-remember natin yan, pag sinabi yan, nag-agree tayo at natutuwa tayo. Pero kung gusto ka nga matog langit or tagalangit ka na, nga nung murag awkward sa imo or murag dili ka sa ganahan, nga muadto ka sa simbahan o makikuban sa katawhan sa Diyos o magsimba. Kung sa mga ikot natin ipasabot gusto taglangit, yan dito magsikag dahil, pero dili ka ganahan magdahil sa Ginoo. Kung halimbawa dito sa langit, kay naaman atubang ni mong presensya sa Ginoo, ganahan kay ka dito, diri, mumanto ka sa simbahan, makigatubang ka sa presensya sa Diyos, unyamiyong ka nga, wa ko ganahin. Pero niadto na lang ko. Diba? Kung sa mga nag-imo ikasulti sa gingon sa salmista, nalipay ko sa pag-ingon nila, adto kita sa balay sa Diyos. Ikaw ba kaisa niya? Ikaw ba'y natutuwa rin na kasama niya? At nang marinig mo yan, lipay po ka siya. Oh, very good. Sige, at ito ta. Diba?